Okay guys, good morning, good afternoon, good evening. I'm Coach Christine Tan. So pag-usapan po natin today is usapang pangkalusugan. Paano kagagaling sa natural na kaparaanan? So ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po ba gagaling. So natural healing po ang pag-uusapan natin dahil sa panahon natin ngayon napakarami na po ng inaatake sa puso at napakarami na po ng nagkakasakit ng cancer. Bakit po ba nangyayari yan? So, pinag-aralan po natin yan. Okay? So, papaliwanag ko po sa inyo kung bakit po. Ito lang. Kita po ba? Mas magaling dito pala. Baba natin. Masyadong mataas. Okay, yan. So, i-share nyo na yung live natin, guys. I-share nyo na po. Para, marami tayong matulungan sa pangkalusugan. Mag-comment po kayo kung saan kayo nanonood para ma-shoutout ko po kayo. Comment po kung saan kayo nanonood para ma-shoutout ko po kayo. Ano po yung nararamdaman nyo? I-comment nyo po dyan. Kung ano po yung nararamdaman nyo. I-comment nyo po dyan. Share nyo na po yung live natin. I-share nyo na po yung live natin. Okay. Health forum. So, bakit po ba nagkakasakit? Unang-una, kaya nagkakasakit dahil po yan sa mga kinakain po natin na mga pagkain na mayaman sa preservative. Ito po yung ating colon detox coffee. Ayan, panglinis ng colon po to. So, ito po yung ating colon. Kung ikaw po nahihirapan ka, constipated ka, nahihirapan kang dumumi, delikado po yung colon mo. Kasi yung colon po natin ang pinakamaruming parte ng ating katawan. Yung colon po natin ang pinakamaruming parte ng ating katawan. So, kung nahihirapan ka na dumumi, delikado po yan. Dapat po araw-araw dumudumi ka. Kapag hindi ka dumudumi, sasama yung pakiramdam mo, magkakaroon ng peca rubber sa colon mo. Yan po yung nagiging cancer. No? Kaya kung kilala nyo si Cory Aquino, yung dating presidente, namatay po yan sa colon cancer. Okay? Nagpa-chemo. Pag nagpa-chemo ka kasi, pinapatay niya yung bad and good cells ng katawan mo. So, kailangan mo lang maintindihan paano mo lilinisin ang colon mo. Paano ka dudumi araw-araw. Kasi araw-araw kumakain ka. 5 times a day. Tapos hindi ka dumudumi ng normal. So, ang nangyayari, sumasama ang pakiramdam mo. Umiikot yung bakterya sa colon mo. Yung dugo mo, nalalagyan din ng mga bakterya yan. Dahil sa maruming colon. So, ang kailangan natin, linisin natin ang colon. Diyan papasok yung detox. Meron tayong 3 months detox para matanggal yung mga dumi sa colon natin. Pag natanggal yung dumi sa colon natin, dun gagaan yung pakiramdam mo, dun mawawala yung iba't ibang uri ng karamdaman. Kung ikaw may high blood, ito po ang nangyayari sa ugat mo. Nagkakaroon yan ng mga cholesterol dahil mahilig kang kumain ng mga mamantikang pagkain. Mahilig ka po sa mga prito sa umaga, prito sa tanghali, prito sa
Sabi, pati kanin, piniprito mo na rin. So, ang tendency na napupunuan ng kolesterol yung ating ugat. Pag dumaan yung dugo, papunta sa puso o papunta po yan sa brain, hindi na po yan makadaan. Nahihirapan na. Pag pumutok sa puso, heart attack. Pag sa brain, stroke. So, pag pumunta ka sa doktor mo, bibigyan ka ng reseta, vasodilator, yan po yung maintenance na gamot. Yung maintenance na gamot mo, yan po, no? Iinumin mo araw-araw. So, pag inom mo sa umaga, bubuka. Pag tulog mo, liliit. Bubuka, lilit, bubuka, lilit, bubuka, lilit. 5 years ka nang umiinom ng gamot, hindi ka pa rin gumagaling sa high blood. No? Bubuka, lilit, bubuka, lilit. 10 years ka nang umiinom, hindi ka pa rin gumagaling. Ang tawag sa'yo, bubuka. Bakit? Kasi hindi ka naman gumagaling. Inom ka ng inom ng gamot na synthetic. Hindi ka naman gumagaling. Tapos, may side effect pa yan. Pagkakaroon ng enlargement of heart. Kaya yung mga umiinom ng gamot na sa high blood na maintenance, meron silang constipated. Hindi sila makadumi ng normal. And then, bibigyan na naman ng another gamot. Pag binigyan ka ng another gamot, pwedeng masira yung liver mo. Kaya pag nasira si liver, hindi niya na kaya magbigay ng amino acid. Ang ibibigay niya sa'yo, uric acid. Kaya sumasakit na yung iyong kamay. Sumasakit na ang kamay-kamay, sumasakit na ang tuhod, sumasakit na yung balakang, at kung ano-ano pa yung mga sumasakit. Dahil yan, kulang na ng, hindi na siya kaya magbigay ng amino acid, uric acid na. Yan yung malapot na langis sa pagitan ng mga joints. Kaya nahihirapan ka. 'Di ba si John Regala, sobrang kakapal ng kamay niya. Yun yung uric acid, parang gout na siya. Dahil lang yun sa nasirang liver. Diba? Nasira lang yung liver. Huwag kang magpupuyat, huwag kang iinom ng alak kasi yung liver mo masisira talaga yan. Kasi kumakain ka pa ng baboy, mga kolesterol, chicharon, diba? Puro pares pa. Uso ngayon ng pares. Kaya siguro maraming pong inaatake kasi yung pares pinipilahan pero yung natural na gamot ayaw i-take. Tama po ba? Kaya ang daming inaatake sa puso kasi nababarahan na yung ugat. Kain ng bawal. As di naman nagdi-detox. Okay lang kumain ng bawal basta mag-detox ka. Ako nga kumakain pero nagdi-detox ako. Tama? Kailangan mo mag-detox. Kasi nga, pinasukan mo ng masama yung katawan mo tapos ayaw mo tanggalin. Dapat dumudumi ka. Kahit, di ba? Yung healthy na dumi, kasing laki ng braso natin, dapat ganito yung dumi mo para maging healthy. Diba? So, makakatulong yung ating coffee colon detox. Ito. Ganun talaga ang idudumi mo pag minintin mo yung ating colon coffee detox. So, ngayon guys, pag nasira si liver, bibigyan ka na naman ng gamot. Nasira naman si pancreas. Pag nasira si pancreas, hindi niya na kaya magbigay ng natural insulin. Kaya tumataas yung sugar. Pag tumaas yung sugar, iinom ka na naman ng synthetic na drugs. Diba? Iinom ka na naman ng gamot mo. Pero hindi niya naman inaalis yung cause ng pagkasira ng pancreas. Ang binibigay niya lang, ibinababa lang yung sugar mo. Pag di ka uminom, tataas uli. So, araw-araw ka na namang iinom ng gamot mo. Kaya, lahat ng mga may diabetes, nagkakaroon ng kidney failure. Diba? Huwag mo nang hintayin masira ang kidney mo bago ka mag-take action. Pag nasira si kidney, subject for dialysis. Kasi, hindi niya na kayang salain yung dugo. Madumi na yung dugo. Dahil nga, sinira mo na yung katawan mo. Sinira mo yung organ mo. Diba? So, dialysis na, machine na maglilinis nun. Okay? Ang kidney, hindi mo yan nag-warning kapag okay pa siya. 20% lang yan mag-warning. Kaya, pag sumakit na yung tagiliran mo, dinala ka sa ospital, sasabihin ng doktor, dialysis ka na agad. Kasi nga, hindi siya nag-warning kapag malala na siya. Nag-warning habang okay pa yung kidney mo, hindi yan nag-warning. Mag-warning na lang siya pag acute na. Pag malala na. Kaya ngayon pa lang, hindi mo pa yung mararamdaman. Wala ka bang mararamdaman. Pero pag malala na yan, hindi ka na makakatayo. Kasi sobrang sakit na ng balakang mo. Kasi inom ka ng inom ng mga synthetic drugs na hindi naman nagpapagaling. Nagme-maintain lang ng sakit, pinaparami pa ang sakit. Diba? So, anong kailangan natin gawin? Mag-detox tayo. Natural way.
Natural lang yan. Diba? Okay? Natural. Kailangan lang mag-detox. Tanggalin natin. Sabi sa Bible, ang prutas at gulay ay ginagamit noong unang panahon na gamot. Tama? Pero yung gulay at prutas ngayon kasi, may mga preservative na po. Kaya meron po tayong tamang program. Ito po yung tinawag naming 3 months program, detoxification process. Yan, may libreng guidelines po yan. Yung guidelines, dun po nyo mababasa yung mga bawal sa sakit mo. For example, meron kang high blood, may diabetes ka, may prostate ka, may bukol, meron kang PCOS, myoma, diba? Hypertension, okay? Cancer, andyan dyan yung guidelines. Dito yung nakapaloob yung mga dapat inumin, yung mga dapat iwasan para gumaling ka kaagad. Tapos, iinumin mo yan ng 3 months para as in, yung mga nasirang liver, yung mga nasirang pancreas, ere-repair niya. Tamang combination ng mga supplement, tamang dosage, at lahat po ng kailangan na gawin mo nandoon na sa guidelines. Kaya, marami po tayong natulungan. Meron po din nila sa ospital. Gumastos ng 100K. Uric acid ang sakit. Pag-uwi ng bahay, naka-wheelchair na. Bakit? Ang daming iniinom na gamot. Yung pala, kailangan niya lang mag-detox. Binigyan ko po siya ng pang-detox kasi wala pa silang budget. Ang inabil lang po muna nila yung 30 days. Kasi nga, ang laki na po ng ginagastos sa ospital, hindi naman gumagaling. Tapos paglabas, gumastos na ng 100,000 sa ospital, paglabas po, naka-wheelchair pa. Diba? Dahil yun sa mga iniinom na synthetic drugs, lalong lumala. Hindi na makaihi, hindi na makadumi. Diba? Sumasakit na yung tagiliran, sumasakit na yung katawan, hindi na makatayo. So, nag-abil muna sila ng 30 days. Good news, guys. 1 week pa lang, umiihi na daw. 1 week pa lang, umiihi na daw. Kasi bakit? Dinitox kasi natin. Dinitox natin. And then, dumumi, maitim. Tapos may mga sebo-sebo. Alam nyo ginagawa? Araw-araw pala, umiinom ng alak. Araw-araw kumakain ng pulutan na mayaman sa uric acid. O, diba? So, nagbago lang siya nung hindi na siya makatayo. Tama? Tama po? So, ngayon, kailangan mong mag-invest sa kalusugan mo. 'Di ba? Kung wala kang pang 3 months program, pwede kang mag 30 days. At least, na-detox po. Kahit papano, natanggal yung kolesterol sa puso mo kaysa naman ma-atake ka sa puso. Pag sinabing atake sa puso, never say goodbye po yan. Pag sinabing atake sa puso, kahit sobrang yaman mo, may kilala ko, may 3 kotse, may 5 bahay, inatake sa puso. Walang nagawa ang pera niya. Kasi nung mga panahon na nararamdaman na po pala siya, pumipitik-pitik na ang puso, inuuna pa yung trabaho. Pumipitik-pitik na yung puso, inuuna pang bumili ng mamahaling bahay, mabahaling kotse. Pumipitik-pitik na yung puso, inuuna pang bumili ng cellphone 35,000. Sumasakit na yung puso, inuuna pang bilhin yung luho. Alam mo, kapag ang kalusugan inuna mo, okay po yan. Kapag kalusugan inuna mo, okay po yan. Dito ka mag-invest. Bakit? Kasi importante yan eh. Pag nawala ang kalusugan, sayang yung mga effort, pagod, at mga pagpapagal mo dahil mawawala ka naman sa mundo. Diba? Unahin mo kalusugan mo. Huwag mong hintayin na may sumasakit na sa puso mo, may sumasakit na sa tuhod mo, hindi ka na makadumi, tapos hindi pinababayaan mo lang. No? So, kailangan po natin na mag 3 months program, guys. 3 months program lang po yan. No? So, pwede ka po na mag-comment ng how para ma-assist kita. Depende po yan sa nararamdaman mo, no? Depende din po yan sa budget mo. Yung 3 months program kasi, nasa 35,000 po yan. Kasi 3 months po yan iinumin eh. Diba? Pero kung 30 days lang po, no? Depende kasi sa budget mo. Pwede ka namang 2 weeks muna mag-detox kung magkano lang yung budget mo. At least, natanggal yung mga cholesterol. Diba? Okay?
So, ngayon, kapag may tanong po kayo, i-text nyo po ako dito. Minsan yung call, hindi ko nasasagot kasi ang dami ko pong ginagawa. Pwede rin po kayong magpa-schedule sa akin, minimum of 10. Pwede ko pong puntahan yan. Basta malapit lang po sa area ko. Meron po tayong QMRA. Mayroon akong machine apparatus na ginagamit. Kung gusto niyo po magpa-schedule, 500 per head po yan. Pero minimum of 10. Etong machine na to, 1 minuto lang. 1 minuto mo lang hahawakan, 1 minute, no? Malalaman agad ang health status mo from head to foot. Okay? Kung ikaw ay mayroon ng cholesterol, mayroon ng madumi na ang colon, may sira na yung kidney, yung liver, at least ma-address agad natin yung problema. Pero kung alam mo naman, yung nararamdaman mo, kahit hindi ka na magpaganito, kasi alam mo naman basta sabihin mo lang sa akin, may high blood ka, may prostate ka, may myoma ka, may PCOS ka, so, may guidelines naman po tayo, ando dun lahat, no? Ando dun lahat ng mga kailangan mong gawin at mga dapat inumin at dapat kainin. At tamang combination, tamang dosage ng supplement para talaga ma-detoxify at matanggal at ma-repair yung organ na nasira. Ito lang naman yung kailangan natin gawin, i-repair. Pag ni-repair mo yan, magnunumbalik na yung kanyang lakas, kaya hindi mo na kailangan uminom ng synthetic drugs. Okay? So, ayun lang po. So, thank you and God bless. Subscribe my YouTube channel, Coach Christine Tan. Thank you. Bye-bye.